sa pagsisimula ng bagong taon. Pinakaunang guest natin for this year 2024. Good vibes discussion muna tayo. Ayan, karamihan sa New Year's resolution ng ating mga kababayang OFW ay healthy lifestyle, especially matapos ng ating mga maraming pagsasalo. Mas magpursige at sa trabaho at syempre mag-ipon. Kaya naman sa gabing ito, mayroon tayong makakapanayam na gagabay upang mamanage ng maayos ng ating mga kababayang OFW ang kanilang pera habang nasa abroad. Makakasama natin si Sir Jaime Lorenzo, isang medical doctor by profession. Dati, sakit sa kalusugan ang ginagamot, ngayon sakit na sa bulsa. Siya ay isang financial educator mula sa International Group. Good evening po sa inyo, Doc, and welcome to the program. Of course, Happy New Year. Good evening, Miss Sarah, Congressman Salo, and Sir Franco. Happy New Year sa inyo. Yes, Happy New Year, sir. Happy New Year. Kumusta po ang New Year niyo, Doc? Maayos na maayos. Dito lang, staycation lang dito, malapit sa Metro Manila. Buo pa naman, no? Buo pa naman yung aking mga daliri. So, I guess let's get straight down to it. Ano po ang inyo pong mapapayo, Doc? Okay lang ba na i-address namin kayong Doc since you are a financial doctor, or do you prefer sir na lang? Doktor pa rin sa pera. Doktor pa rin. Okay lang, Doc. Okay lang. Doc, For okay. Jaime, first name, okay lang. Walang problema, Miss Sarah. Alright, Doc Jaime, ano po ang inyo pong mapapayo para sa ating pong mga OFWs upang makaipon ngayong 2024 at makapag-invest habang nagtatrabaho sa ibang bansa? Ayan, napaka-importanting topic nito dahil napakadami nating kababayang nagsasakripisyo, malayo sa pamilya para kumita ng pera, no? Pero lagi nating sinasabi sa mga kababayan natin, dapat bago mag-abroad or habang nasa abroad, tama yung ating mindset. Dahil pag wala tayong proper goals or mga hindi natin alam yung direction natin, pwedeng umalis tayo ng Pilipinas at umuwi din sa Pilipinas nang wala, di ba? So, lagi nating sinasabi, life during abroad or life abroad is important. Pero yung buhay after mo mag-abroad, importante din, di ba? Kasi pwedeng habang nasa abroad, dahil kumikita tayo, maayos yung buhay, natutugunan yung mga pangangailangan, tsaka mga needs, mga wants. Pero pag uwi sa Pilipinas, nakapaghanda ba tayo, di ba? And isa sa tip natin para makapag-ipon is dapat alam ng kababayan natin yung tama at maling pag-iipon. Kasi kadalasan, gusto mag-ipon ng mga kababayan natin pero maling formula pala yung ginagamit nila. Ano ba yung maling formula? Income minus expenses. Pagkatanggap ng sweldo, bayaran mo na lahat ng bills, kuryente, tubig, internet, telepono, mga coffee shops, diba? Gimmick, shopping. Tapos equal savings. Kung may matira pa, yun ay ipunin. Pero kadalasan, minsan halos wala na, minsan negative pa, may utang pa, di ba? Kaya dapat baliktarin lang natin, no? Dapat alam natin yung tamang formula, which is pagkatanggap na sweldo, income minus savings, magtabi ka muna, ideally 20% of ng sahod mo equals 80% gastos. Pagkasyahin natin sa 80% yung ating mga needs, mga pangangailangan, and yung mga wants na din, di ba? So bago natin bayaran yung ibang kumpanya, ibang tao, make sure bayaran mo muna sarili mo dahil ikaw yung nagtrabaho. Kasi syempre, no? Hindi naman forever nasa abroad. What if may dumating na emergency? What if nawalan ng trabaho? What if pagtanda, wala tayong naipon? Kawawa po tayo. Okay? So, 20% ideal yung savings na itabi bago gumastos. Pero usually, ang tanong dyan is, lagi sinasabi, 20%, napakalaki ng percentage yung aking kita, hindi ko kaya yung 20%. Kasi halimbawa, kung kumikita ang isang kababayan natin ng 30,000 kada buwan, 20% niyan, mga 6,000, diba? Medyo malaki. So, kung hindi mo kaya yung 20%, simulan mo kahit magkano, yung komportable kang amount. For example, kaya mo magtabi kahit 1,000 lang kada buwan, gawin mong habit. Pag naging habit na yan, nasanay ka na, automatic na sa'yo buwan-buwan, sooner or later, hindi ka na matutuwa sa 1,000 naman, malilitan ka na dyan, di ba? Kaya, and since na-develop mo yung habit, mas madali nang palakihin yung porsyento na naiipon natin. At pag ginawa natin yan, sigurado, 1 year from now, 5 years, 10 years from now, mas asensado kang OFW kaysa ngayon.
Doc, alam naman po natin na karamihan po sa ating pong mga OFWs ay marami po silang sinusuportahan po dito po sa Pilipinas. So, ano po ang inyong pong ma-advise paano nila mamamanage ng maayos ang kanila pong mga remittances at the same time still be able to make savings, especially for emergency funds? Yes, napaka-importante gumawa talaga ng budget. No? Yung budget, yan yung paglilista, pagpaplano. Ilista mo, let's say, yung monthly na sahod, magkano expected mo buwan-buwan. And then, ilista mo lahat ng mga gastos ng pamilya. Pagkain, magkano, renta sa bahay, magkano, tubig, magkano, kuryente, magkano, internet, magkano, education ng mga anak, magkano. So, pag may budget tayo, may plano tayong ganon, makikita natin kung saan ba napupunta yung perang kinikita natin o nire-remit natin. And then base doon, makikita natin agad-agad bago pa matapos yung buwan, kakasya ba yung income na meron tayo ngayon, di ba? At makikita natin doon saan tayo pwedeng mga items na pwedeng magtipid. Di ba? For example, ang kuryente, medyo malakas pala tayong gumamit. Siguro pwede tayong pwede nating bawasan yung pag-aircon. Lagi tayong halimbawa nagta-taxi for example, siguro pwede mag-jeep paminsan-minsan, di ba? Lagi pala tayong nag-iced tea or may mga ginagastos tayo hindi naman talaga kailangan. So, mapaplano natin na pwede nating bawasan yung mga items na yon. And ito lagi nating sinasabi, no, kapag tayo OFW, since umaasa yung pamilya natin sa Pilipinas sa ating mga remittance, kailangan open yung communication natin. Involve natin yung family natin sa budgeting kasi at least pati mga anak natin kung tayo may pamilya, kasi pag alam ng mga anak natin yung mga budget na dapat sa transportation ganito lang, sa kuryente ganito lang, so magtutulungan yung buong pamilya na magtipid at pagkasyahin yung budget. Okay? So yun, so very important na involve yung family natin. And of course, syempre kailangan mag-aral talaga yung hindi lang yung OFW natin nasa abroad, but pati yung kanilang pamilya ng financial literacy para matuto sila mag-budget, saan pwede mag-invest, yung kanilang iniipon, etc. Doc, napakaganda po ng topic po natin ngayon sapagkat napakaganda rin po yung binanggit po ninyo kanina na marami po sa mga kababayan po natin bago umalis po ng Pilipinas, walang-wala nga po sila, nangutang po sila. At masaklap, pagbalik po nila sa Pilipinas after po several years sa pagtatrabaho, same pa rin yung status po nila. So, nangyari, yung mga ibang pananaw po nila, investment naman doon sa pag-aral ng mga anak po nila. So, naubos daw dahil naipadala nila lahat doon sa pamilya po nila na nandito. Ano po yung masasabi niyo po roon? Okay po ba yung mindset na gano'n at the end of the day? Anyway, investment naman doon sa pag-aaral ng anak pero walang savings. Yun. So talagang yung education ng anak natin talagang priority talaga yan. No? Priority ng isang pamilya yan. Pero kailangan tandaan natin na since wala tayong choice but talagang paggastusan yung education ng mga anak, di ba? Pero kailangan isipin din natin yung ating pag-iipon para sa ating future, para sa emergency, para sa retirement, parang bill din natin. Parang siyang bill na kailangan talaga nating bayaran. Parang for example, di ba, yung kuryente, binabayaran natin. Yung tubig, binabayaran natin buwan-buwan. Bakit? Kasi alam natin, kapag hindi tayo nagbayad, mapuputulan tayo. Tama? So, sa mindset natin, required bayaran yan. Correct? Now, sa pag-iipon para sa future natin, ganun din dapat yung mindset natin. Ito ay required na bill na kailangan mong bayaran kasi pag tanda natin or pag dumating emergency at wala kang ipon, putol din tayo or patay tayo, di ba? So tayo din ang kawawa. So kailangan nasa mindset talaga yung priorities lang talaga natin. And of course, talagang lalo na kung hindi naman ganong kalakihan yung kinikita ng ating kababayan abroad, kaya importante humanap din ng ibang avenues para madagdagan yung income ng pamilya. No? Pwede mag-sideline siguro yung kababayan nating OFW o yung kanyang pamilya dito, pwede mag-start ng sideline para yung income madagdagan, para magkasya sa pangangailangan at may sobra, may ipon talaga 5%, 10%, then ideally 20% sa pag-iipon para sa future natin. Doc, isa sa mga challenges na kinaharap po ng mga kababayan din po natin, lalo na kapag nakakapag-start po sila na makapag-ipon, na nag-iisip sila na mas maganda ma-invest din po nila
yung hawak po nila na pera. Tama po yung binabanggit po ninyo, at least 20% dapat na itatabi po yun. Ngayon, kapag nagkaroon po sila, na itabi po nila, sometimes inisip nila, mas maganda siguro kung may invest ko rin ito. Ano po yung maipapayo ninyo, lalo na po na ngayon may mga lumalabas po ng mga scam. So, at the end of the day, yung matagal nilang inipon, pinaghirapan, ay nawawala, nalalagay lang po sa wala, na sasayang. So, alin po ba yung mas maganda po ron? Ipunin mo na lang muna yon, nasa bangko, hawak mo lang, o mas maganda na i-invest din? Pero ano po yung mga parameters na dapat isalang-alang po ng mga kababayan po natin? Yan, napakagandang tanong yan kung Salo, no? Kasi tayo lahat kumikita tayo ng pera. Ang next step para kumita tayo ng pera, dapat we need to save money, di ba? Mag-ipon. Pero sa totoo lang po ang pag-iipon, let's say nilalagay lang natin sa bangko or sa piggy banks natin, hindi rin po sapat yan para mapaganda or hindi sapat yan para umasenso tayo. Ang next step, pag nag-iipon tayo, dapat mapalago natin yung iniipon natin sa investments. Okay? At tama ka, no? Napakadami talaga nating biktima na nabibiktima ng mga scam, pinagpaguran for so many years, tapos nawawala lang ng ganun-ganun lang, di ba? Kawawa talaga. Kaya lagi nating tinuturo talaga, yung ating advocacy is talagang dapat matuto talaga ng financial education, ng financial literacy para matutunan paano tamang i-manage, iipon at palaguin sa mga tamang instrumento ng investments. So marami, no? Kailangan lang pag-aralan talaga, napakadaming investment instruments na available sa atin, no? Pwede kang mag-invest sa mutual funds, sa stock market. Itong mga instrumento na to, legitimate instruments yan, napakatagal nang available sa atin yan, pero kailangan mo lang talagang aralin through financial education. And napakadami, no, ng mga avenues na pwede tayo mag-aral ng financial education para kumbaga we can make money work for us, no? 5 years, 10 years down the road habang tayo ay nagtatrabaho ngayon. Para pagdating ng panahon, kahit di na tayo magtrabaho sa pera, tapos na po yung buhay abroad natin, may pera nagtatrabaho para sa atin. Yes. Financial education is very important. Yun, napakaganda. Sir Jaime, ang katanungan rin ng ating mga OFW is ano-anong insurance coverage po ba ang mahalaga para sa kanilang mga pamilya na nandito sa Pilipinas? Nang sa gayon, mabigyan din po natin yung ano ba ang kailangan nilang i-prioritize ng mga insurances? Yes. Pagdating sa insurance, napakahalaga na meron tayong mga life insurance at healthcare insurance. Ito, parehong protection yan, no? Na kumbaga sa bahay natin, yan yung pundasyon ng ating bahay, di ba? Parang imagine yung bahay, di ba? Parang kahit na napakaganda ng bahay natin, kung walang pundasyon, dinaanan ng bagyo or lindol, magko-collapse yan, di ba? Now, yung protection in the form of life insurance and health insurance, yan yung pundasyon ng bahay natin. Kasi kahit may investments tayo, meron tayong ipon sa emergency funds, di ba? Pero nagkasakit yung si kababayan nating OFW or pamilya sa Pilipinas, di ba? Ano man yung investments natin, ipon, magagalaw yan. Pwedeng makautang ka pa kung wala kang pambayad sa hospital, di ba? So healthcare, very, very important. And then of course, just in case na hindi tayo maagapan sa hospital, no? Pag natuluyan tayo, pag may life insurance tayo, makakatanggap ng malaking pera or even millions yung pamilyang iiwanan natin, 'di ba? Kasi syempre, 'di ba, pag tayo walang insurance, kasi sabi mo, bata pa ako, malakas naman ako, 'di ba? Inisip mo parang invincible ka, 'di ba? Pero pag nawala tayo sa mundo, rest in peace tayo, wala tayong problema, rest in peace tayo, pero yung pamilya nating iwanan, syempre, paano kakain ng 3 beses yung pamilya natin kung wala tayong insurance money iwanan? Paano makapagtapos ng pag-aaral yung ating mga anak, di ba? So hindi lang tayo nawala physically, but financially, nawala din yung income na pinapadala natin sa pamilya. So very important, healthcare, life insurance, napakaraming products out there. Kailangan lang natin alamin ano yung bagay sa atin, saan tayo makakamura. Sa insurance, ang tip ko, kung kailangan mo ng malaking insurance, just buy the term insurance. Kasi pag term insurance, purong insurance ang binibili mo, walang
kumbaga naka-tie up ng mga investments para you can buy millions of coverage pero mura-mura lang. Yun, napaka-ganda na naging sagot ni Sir Jaime. Isa lang din dito, Sir Jaime, no? Siyempre ang ating mga OFW, may iba't ibang antas sila ng kanilang mga lifestyle sa kanilang buhay. May talaga naman malaki sumahod. May iroon tamang-tama lang. So ang iyong pag-i-educate po ba sa lahat ng antas to ng ating mga kababayan? Ng kanilang pamumuhay? Yes, Sir Franco. Ang financial education para sa lahat yan. Yes. Walang pinipili, no? Kung kulang ka sa pera, maliit lang yung sahod mo, kailangan mong mag-aral ng financial education para una, mapagkasya yung kinikita mo at paano mo madadagdagan at paano palaguin yung anumang maliit na perang meron ka, di ba? Yes. Now, kung ikaw naman, medyo napakalaki ng kinikita mo, kumikita ka 100,000, 200, 300,000 abroad, kailangan mong tandaan, temporary income na yan. Kasi pag umuwi ka sa Pilipinas, zero din yan, back to Correct. zero, di ba? So, pag malaki kinikita mo, ang goal mo naman is paano mo i-preserve yung kinikita mo at paano mo mapalago yan para pagdating ng panahon, let's say 10 years, 20 years, uwi ka na sa Pilipinas. Alam mo, yung sahod mo, di mo naman mauuwi yung kinikita mo abroad. At least, pag may investments ka, passive income, yan yung magbibigay ng pera, magpapasok ng pera sa bulsa mo, kahit tulog ka, nasa bakasyon, matanda na tayo. Yun. So lahat, para sa lahat ng financial education. Correct, Sir Jaime. Napakaganda po ng inyong ipinagkaloob na kaalaman sa ating mga kababayan sa loob at labas ng bansa dahil alam naman po natin kung gaano kahalaga na ma-manage po ng ating mga kababayan ang kanilang ini-income mula sa ibang bansa. Pero gusto pa man natin na talakayin pa ang iilan sa dapat na malaman ng ating mga kababayan ay sa susunod po, Sir Jaime, ay sana po open pa rin tayo. Pero dahil po dito, medyo naabot na po natin ang ating oras. Hingian ko na lang din po kayo ng inyong advice at message sa ating mga OFWs. At saka Doc Jaime, baka meron po kayong contact details na gusto nyo pong i-promote if may yung mga viewers po natin ay gusto pong magtanong po sa inyo separately for advice. Yes, ang tip, unahin ko yung tip, no? Una, kailangan may goal po tayo. Alam natin yung priorities natin. Bakit ka ba pumunta sa abroad in the first place? Ano ba yung mga gusto mong maabot? Mapagtapos yung mga ng pag-aaral yung mga anak natin, mapagpatayo ng sariling bahay, mag-retire ng maayos. So, wag natin kakalimutan yung reason bakit tayo nag-abroad. Para pag kumita tayo ng pera, alam natin yung priorities natin, saan natin dadalhin yung kinikita natin. Kasi pag wala tayong goal, wala tayong plano, lilipas yung, ang bilis lang lumipas ng 10 taon, 5 taon, di mo na malayan, 20 ka nag-abroad, 30 ka na, next click, 40 ka na, di mo na malayan, next click, 50 ka na, next click, 60, pauwi ka na pala, wala ka pa rin ipon. So dapat may plano, mag-ipon, using the tinuro ko kanina, pagkatsweldo, 20% savings bago gumastos. Okay? And of course, involve your family para alam nila yung budget, na hindi nila pakiramdam na pinagtitipid mo sila dahil pinagdadamutan mo sila. At least kung open yung communication sa pamilya, maintindihan nila bakit kailangan magtipid ng buong pamilya, ano ba yung mga gusto nating maabot as a family. Okay? So sa mga gusto pong magpaturo, magpa-guide, magpa-coach, pwede niyo po akong i-contact sa email ko, jaimelorenzojr@gmail.com. Sa Facebook, pwede nyo i-search My Money Doctor. My Money Doctor. Okay? So, pwede nyo po i-search. And my number sa Viber or sa WhatsApp is +63 999 997 2396. 0999 997 2396.